Kahit ipinagbabawal ang paglangoy na walang safety gear, na pag-alamang malayo na nga sa pampang, wala pang life vest ang mga atleta sa kontrobersyal na team building ng Ateneo de Manila University men's basketball team kung saan nasawi ang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa mga otoridad, matagal nang tinukoy na delikado ang paglangoy sa resort na pinagdausan ng team building. Naka-red flag po yung isang beach resort, hindi po pwede paliguan except kung may safety gear siya na gagamitin. Meron din po kaming installed signages doon na merong identified na rip current po doon sa lugar na dapat po ay magsusuot ng PPE, and the area itself is unprotected. Wala pong lifeguard. Pero tila hindi mahigpit na naipapatupad ang panuntunan dahil maging ang resort owner hindi alam na hindi na inaalis ng lokal na pamahalaan ang babala ng mapanganib na alon. Ayon sa PNP, nasa 40 to 50 meters ang layo ng mga atleta at coach mula sa Pampang nang isagawa ang seawater training at nang hampasin sila ng malaking alon. May mga panahon po kasi na hindi po pwede po mag-swimming kasi mababaw po yung tubig. Kasi sabi mo kanina, laging red flag yung mga barangay na yan. Sinasabi ho nila na may mga panahon na hindi naman naka-red flag, no? Po yung aking gale warning flag, talagang hindi ko na po pinapalitan ng flag. Laging red po yun. Ever since po yun na na-build po yung flag po doon, hindi pa po napalitan ng flag. Sa kabila nito, binigyang diin ng may-ari ng resort na inabisuhan niya ang nagbitiw na coach na si Tab Baldwin sa mga rip current sa karagatan nang pumunta ito sa resort 1 buwan bago ang aktibidad. Paliwanag naman ng local disaster official na si Teresita Viloria, kapag nakataas ang red gale warning flag, dapat ding naipapaalam sa LGU ang activities tulad ng team building para matiyak na may bantay sa lugar. Ayon sa kanya, 6 na ang namatay sa resort dahil sa pagkalunod mula noong 2017. Nilinaw naman ng Ateneo de Manila University na agad itong umaksyon nang malamang nalunod sina Baterbonia at Adili. Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Bagamat may panuntunan ng Department of Education at Commission on Higher Education para sa off-campus activities, walang hiwalay at detalyadong batas para rito. Pero giit ng isang opisyal ng Philippine Sports Commission, hindi dapat ipagbawal ang mga aktibidad tulad ng team building. Athletic training, outdoor education, leadership camps, team building activities, and other experiential learning programs cultivate discipline, resilience, teamwork, and character. This should not be discouraged. Rather, the law should ensure that such activities are conducted within clearly defined standards of safety. Samantala, lumabas naman sa pagtalakay sa pamamaril ng 2 mag-aaral sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte na malaki ang kakulangan sa mga security guard o iba pang mga tauhang magbabantay sa mga paaralan. Sa ngayon, panawagan ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, madagdagan ng pondo para sa pagtiyak ng seguridad sa mga eskwela. Even in the Tacloban, nagamit po ito, no? Nagamit na opportunity na bababa yung bakod, so natalon. I think going out, nakatakas. To escape. Opo. So ito po yung isang bagay probably that we would be asking the support of the legislation kung paano ho talaga makapag-provide tayo ng perimeter fences natin. Because that would already be a deterrence, Mr. Chair. Ayon din kay Garma, bagamat nakabalik na sa klase ang ilang mag-aaral sa San Jose National High School, hindi nire-require lahat na pisikal na dumalo dahil sa trauma. Halos 4 na po sa higit 300 mag-aaral daw na isinailalim sa psychosocial support ang kailangan ng mas malalim na tulong. That 38 of them are now classified as to be high risk. At ang pagkakaalam ko po, pagka high risk na ito, it's no longer first aid lang, but they have to undergo deeper and higher level of intervention, and that would now involve PTSD intervention. Ayon sa DepEd, patuloy pang inaayos sa mga classroom na lubhang napinsala matapos ang pamamaril. Tinataasan na rin ang bakod ng paaralan. Matatanda ang 3 estudyante ang namatay habang may 20 sugatan dahil sa krimen.
Resumption of classes would somehow establish that normalcy in the school and provide that level of confidence also to our parents and to the community na ligtas naman po ang eskwelahan natin. And at the same time, is really to alisin yung trauma. Ipinanawagan naman ng ilang grupo na huwag ibase sa iisa lamang na dahilan tulad ng epekto ng social media o online games ng krimen at sana raw ay mailatag sa isinusulong na School Safety Bill ang magiging hakbang para sa mga insidente tulad ng mga mass shooting. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Sofia Shoco, Newswatch Plus.